tungod sa kuwarta. Putang na ng butangan na. I hate that so much. It is the root of all evil. Kining mga congressman ba ni yes? Sige. Putang ina ninyong tanan. Kamo, musod mo og politika. Papasok kayo ng politika. Para mangwarta lang. Kwarta lang. Bakit nandyan pa kayo? Bakit? You just want yourself to, you want everybody to see that you have a better house, a better car, you are richer than anyone else in your community? Yan lang? Para sa kinabukasan ng bayan natin? Putang ina, umalis na kayo dyan. Putang ina, mga tauhan ng yawa, yun. Yun po si Mike Defensor. Ako man siguro ipapriso, ani. Pero mauuna yan si Harold Respicio. I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo na sabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into para sasabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo, adik, ikukulong ka, pusasan ka, pakyo ni mong buhanga ka. Bisaya pa, lo ni mo, choy. Tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed, the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Kung ikaw, Presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino paperman ng budget? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adik Bangag. Sabi ng kapatid niya. Ako ang ginaingon dire ba? Ako ginaingon gani. Awa, nanaghan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya, sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabuyan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis?
Sila mismo, the driving force of our economy are the communities, ang kapobrehon, imong pasagdan na mabuang. Napatay chief PNP mo ingon lang, sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang putang drugs na yan. Tanawa unsa ka bangag ng presidentiya na, and you allow your chief PNP to say that without reprimanding him. Tanaw ninyo, tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy to? Tangtangan ni Marcos dito. Ayaw ako, ako'y mapriso. Kitang tanan siguro. Utang ina ni. Kini ba? Yun sa impeachment. Balikon lang nako ani mga congressman. Ako, believe ako doon sa, how many do we have who said no? 25? Give a round of applause to those people. Butang yan kamo, taga Davao, pangampanya hito ninyo dito sa Manila. Kay tabang ito ninyo. Itong mga ni Nogyo daning kuhan. Kana na yung mga itlog ng mga congressman. Mutang nila. Nga manag-yes. Huwag nyo na. Ano nga yun? 20 million. 5 million MOOE. 20 million outright cash. 5 million MOOE. Then 200 million budget. Si Dimple Mastura nag-no, di ba? Oo. Ha? Abstain. Nasto nga. Okay na. Pwede no, pwede yes. 200 million budget. And, ito pang narinig ko, Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means, including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin, before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Nasa liderato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo. If you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. I do not know if Martin was pertaining to kaning adik nga bangag nga way uwaw bawba nga presidente nato ingon siyang igsuon ha sabi ng kapatid niya ang bahog-ba totoo yan kasi kausap ko yan kasi tinulungan ko yan yung kampanya naamoy ko bahog-ba ang tawanan Pero noon, sa totoo lang, naloko rin talaga ako. Akala ko, wala lang, parang walang buot lang talaga to. Parang bata lang ba? Ngayon, bata talaga at adik
Pa talaga, sabi ng kapatid niya.